Nang magising si Stefan agad siyang napahawak sa kumikirot na ulo dahil sa malakas na pagkakatilapon, nanlaki naman ang mga mata niya nang makita ang mga bangkay ng mga halimaw na kanina lang ay sinusubukan nilang talunin. Agad niyang tanong kay Sir Edward kung ano ang mga naganap, at nang ikwento nito ang nangyari hindi napigilan ni Stefan na mapasigaw sa gulat. Kasabay ng pagturo niya sa nagmamasid na si Lepenhart ang pagsisiguradong tanong na isa nga itong fighter. Matapos ito agad siyang lumapit sa ating bida at humingi ng tawad kasunod ang pagtanong ng pangalan sa inaakala niyang maharlikang lalaki. Nang babanggitan na ng ating bida ang pangalang Lepenhart agad niyang naisip na magtataka si Todd oras na marinig ito, kaya't nagpakilala siya bilang si Lepen. Nang marinig ito takang napaisip naman si Sir Edward kung bakit hindi kilala ang isang malakas na lalaki, habang si Stefan naman ay itinanong kung saang maharlikang angkan siya nagmula. Nang sabihin ni Lepenhart na hindi siya isang maharlika inis na napayuko si Stefan nang mapagtanto na isang commoner ang naglitas sa kanilang buhay. Kasabay ng paglapit tinapik niya sa balikat si Lepenhart saka sinabing magaling ang ginawa nitong pagtapos sa lab ang sinimulan nila, na animoy sinubukang isalba ang kahihiyan saad pa niya nakagamit-gamit ang kakayahan na meron ang ating bida. Iwinaslak naman ng ating bida ang kamay ni Stefan sa kasarkastikong tanong kung nawalan ba ito ng alalala dahil hindi naman ganoon ang nangyari, saad pa ni Lepenhart na marahil wala na itong maipagmalaki. Galit na asik ni Stefan sa ating bida na tigilan nito ang kabastusan at magpakita ng paggalang sa Altian House, habang nasa likod naman nito si Sir Edward na pilit siyang pinapakalma. Makabuluhang tanong pa ni Edward kay Stefan kung anong alam ng isang palaboy sa tamang paggalang. Agara namang kumalma si Stefan at sumang-ayon kay Edward dahil aniyay hindi naman isang noble ang kaharap, kaya't itinanong na lang niya kung sino ang bearong nagturo kay Lepenhart. Saad naman ng ating bida na nakuha lamang niya ang kakayahan sa pagmamasid at pag-ayensayo mag-isa, sinabi niya ito dahil alam niyang kilala sa buong kontinente ang kanyang Master Gerard kaya't hindi siya dapat basta magbabahagi ng impormasyon tungkol dito, bukod pa dito ayaw niyang malaman ng matanda ang kanyang ginagawang mga hakbang. Hindi naman kumbinsido si Stefan sa sinabi ni Lepenhart dahil aniyay lubhang malakas ito para sa isang taong walang proper training. Napakamot na lang sa tainga ang ating bida sa kasinabing tigilan na ni Stefan ang pagtatanong at suriin na lang nito ang mga nasugatan. Napatitig na lang si Sir Edward nang marinig si Lepenhart habang nasabi sa isip na napaka-komportable nitong utusan ang mga tao sa kanyang paligid. Nang ituro pa ng ating bida ang mga sugatang sundalo at sabihing ito ang malaking problema, nasabi pa sa isip ni Sir Edward na hindi pansin nang nagpakilalang si Lepen kung gaano siya ka-arrogant. Ayon kay Edward ang ugaling pinapakita ni Lepen ay ang ugali ng isang nakakataas na sanay umutos sa mas mababang posisyon, bukod dito pansin din niyang wala itong pakialam sa malaking agwat ng kanilang edad. Nang dahil sa aniyay supladong pag-uugali ni Lepen malamang na isa itong royalty mula sa ibang bansa. Matapos ang ilang sandali pang pagmamasid na pagtanto ni Edward na ang pakikipag-usap ni Lepen ay pamamaraan ng nakatatanda sa mas nakababata sa kanya, kaya't agad siyang naging interesado sa ating bida. Napalingon naman si Lepenhart nang lapitan siya ni Silan at itanong kung ilan ang kanyang taas at timbang. Nagliwanag naman ang mga mata ni Silan nang sabihin ng ating bida na 172 sentimetro ang taas niya ngunit hindi sigurado sa kanyang timbang. Tanong pa ni Silan kung anong klaseng training ang ginagawa ni Lepen upang maging ganoon ang kanyang katawan. Sagot naman ng ating bida na palagi siyang binubugbog, madaming kumain, at nagbabuhat ng mabibigat ngunit pinagtatakhan naman niya ang kakaibang mga titig sa kanya ni Silan. Matapos mamatay ang mga magulang ni Silan Philmarsis dinala siya sa Philonen's Order Orphanage. At dahil sa kanyang kalusugan at magandang mukha palagi siyang tinutukso ng iba pang mga bata. Ito ang dahilan kaya't nagsimulang naisin ni Silan na magkaroon ng matakas na katawan, mapang-akit na tawa at malalim na boses, ngunit iba ang kinalabasan sa realidad dahil hindi siya tumangkad, nagkaroon ng malalim na boses at napakabilis hamaba ng kanyang buhok. Sa kabila ng kanyang pagsusumikap na mag-muscle training, ang tanging tumataas lang sa kanya ay ang holy power dahil sa ginagawang paggamot sa sarili upang mawala ang sakit, kaya't mula noon naging mataas ang paghanga ni Silan sa mga taong may malalaking katawan. Habang nagliliwanag ang mga mata ni Silan na pinagmamasdan ang katawan ni Lepenhart, naaasiwang tinakpan naman ito ng ating bida kasabay ang pagtatanong kung bakit ganoon siya tingnan nito. Nang di na matagalan pa ni Lepenhart ang mga titig ni Silan agad siyang nagpaalam upang hanapin ang labasan,
Pagpresenta naman ni Silan na sasama siya na agad namang tinutulan ng ating bida. Saad niya kay Silan na may one ito upang gamutin ang iba pang sugatan na maaaring makita ng mga knight, kaya't wala nang nagawa pa si Silan kundi bumantong hininga. Mula sa gilid sinabi naman ni Stefan na siya na lang ang sasama sa kaibinili niyang may one si Relsia upang tulungan ang ibang naruroon. Wala namang pagtanggi si Lepenhart sa mungkahi nito at agad silang naglakad paalis. Habang naglalakad ang dalawa patuloy pa rin ang paghihimutok ng budi ni Stefan at hindi pa rin matanggap ang ginawang pagliligtas sa kanila ni Lepenhart, na iniisip niyang marahil ay kasalukuyang nagmamalaki sa kanyang sarili dahil sa pagtulong sa isang knight. Tinawag pa niyang arroganting bastardo sa isip ang ating bida saka naiisip na antayin lang nitong muli silang makaharap ng halimaw, aniya'y tuturuan niya ito ng leksyon at ipapakita niya ang tunay niyang kakayahan. Habang patuloy na ganoon ang tumatakbo sa isip ni Stefan bigla na lang siyang napapikit ng mahinang patamaan ni Lepenhart ng kanyang kamay, saad pa ng ating bida na kailangan nitong umidlip dahil nakarating na sila sa lugar na pakay niya. Agad sumugod ang mga halimaw mula sa likuran ng ating bida habang si Stefan ay nasa unahan nitong nakabaluktot na walang malay. Walang kahirap-hirap at parang kidlat naman sa bilis na pinabagsak ni Lepenhart ang naglalaway na mga halimaw, matapos ito sumisipol pa siyang naglakad palayo at aniya'y oras na para sa treasure hunting. Pinasok ni Lepenhart ang isang silid at masusing sinuri ang lahat ng mga naruroon hanggang sa matagpuan niya ang Infinite Sack. Ito ay isang magical item na kayang magdala ng mga bagay na higit 10 beses ang laki dito, at nababawasan din ito ang timbang ng anumang ilagay sa loob. Inilagay ni Lepenhart ang lahat ng mamahaling mga bagay sa loob ng Infinite Sack kabilang na ang Celestial Furnace, Dagger of Recall, at ang Sapphire of Magic Power. Nang matapos siya namang paggising ni Stefan na napahawak na lang sa kanyang masakit na ulo, kasunod ang pagtatanong kung anong nangyari. Sagot naman ng ating bida na ang mga bastardong nakahandusay sa harap nila ang hamampas sa ulo ni Stefan, at nawalan ito ng malay sa pamamagitan lang ng isang malakas na hampas. Inis na napamura na lang si Stefan sa isip dahil hindi umaayon ang lahat sa kanyang plano, bagaman hindi bukal sa loob ay nagpasalamat pa rin siya kay Lepenhart. Nakangiting sagot naman ng ating bida na wag niya itong alalahanin, dahil kailangan niyang muling umidlip saka muling pinatulog ang kaawa-awang Althian leader. Habang sumisipol si Lepenhart at patuloy sa ginagawang panlilimas ng mga kayamanan, nakahandusay naman si Stefan na may 3 bukol na sa ulo dahil sa 3 beses din itong pinatulog ng ating bida. Nang muling magising si Stefan ang tanong niya sa isip kung bakit ilang beses na siyang nawala ng malay na sabi pa niya na marahil nang hihina na ang kanyang katawan, habang si Lepenhart naman ay masayang nakangiti matapos mapuno ang Infinite Sack na dala niya. Matapos ito saad ni Lepenhart na mukhang ligtas na ang daanan nila palabas kaya nag-aya na siyang balikan ang mga naiwang wizard at knight. Habang naglalakad silang lahat papalabas na itanong ni Silan kung mula ba si Lepenhart sa maharlikang pamilya. Sagot naman ng ating bida na isa lamang siyang commoner, ngunit dahil sa nakitang pagtataka ni Silan agad niyang tanong dito kung may mali ba sa pagiging mahusay ng isang commoner. Paliwanag naman ni Silan na ang pinagtatakhan niya ay ang paraan ng pagsasalita ni Lepenhart na animoy ang lahat ay nasa ibaba niya. Saad pa nito na naiintindihan niyang kailangan malakas ang kumpiyansa ng isang fighter kaya ganoon si Lepenhart makipag-usap kay Lord Stefan, ngunit ang hindi maintindihan ni Silan ay kung bakit parang si Sir Edward kung magsalita ang ating bida na nasa higit 40 taong gulang na. Sandaling natigilan si Lepenhart ang mga sinabi ni Silan at napagtanto na kailangan niyang mag-ingat dahil sa kasalukuyan ay nasa 22 taong gulang pa lang siya. Katwiran naman niya kay Silan na wala halos siyang nakakasalamuhang tao kaya't hindi mahusay sa paggalang. Nang makarating sila sa labas ng isang silid agad nilang binuksan ang malaking pintuan nito, at natulala na lang silang lahat nang bumungad sa kanila ang isang dambuhalang halimaw. Malakas na umatungal ang Grell Beast nang makita sila nito, habang ang ating bida ay takang nakatingin lang dahil wala siyang maalala na nakita niya ito sa nakaraan niyang buhay. Nang sabihin ni Stefan na maaaring ito ang bantay ng lugar na pagtanto ni Lepenhart na hindi pa nga ito nagagawang talunin. Habang nasa harap nila ang umaatungal na halimaw utos ni Stefan na bumalik na sila, dahil alam niyang hindi nila ito magagawang talunin sa kasalukuyang lakas ng kanyang mga knight. Nang akmang papaalis na sila napansin ng mapansin ng isang knight ang espadang hawak ng monster demon, ito ay ang Demon Sword Althea na pakay nila sa lugar. Nang makita ito tanong ni Sir Edward kung talaga bang lalabanan nila ang demon,
Sagot naman ni Stefan na kailangan nilang makuha ang Sword Althean kasunod nagpaghugot ng sariling espada. Tutol namang saad ni Sir Edward na lubhang napakadelikado nito, iminungkahi pa niya na bumalik na lang sila sa lugar matapos makapangalap ng reinforcement, dahil ani ay hindi niya hahayaang mamatay ang isang mahusay na knight sa kamay ng isang demon. Ani mo'y walang naririnig namang saad ni Stefan na gagawin niya ang lahat upang makuha ang sword, kahit na maging bunga pa nito ang kanyang kamatayan. Itinaas pa niya ang hawak na espada sa kasumigaw ng pasimulang pag-atake habang nakasunod naman sa kanya ang ibang mga knight na nagsisigawan ding papasugod. Napakunot na lang ng noo ang ating bida sa kanasabi sa isip na mga tanga ang animoy magpapakamatay na mga knight. Ang mga wasak na dimensional rift na ito ay ang ruins mula sa Silver Age kung saan may sariling sustaining system na lumalaban sa kahit anong kakulangan, at ang nagwawalang demon mula sa ibang mundo ay na-absorb ng tanggulang sistema ng ruins dahil sa malfunction. Sa madaling salita ang nilalang na kilala bilang Dungeon Guardians ay matiwasay na namumuhay dito hanggang sa sapilitang gumawa at magtrabaho ng walang kapalit. At kapag nagsanib ang nilalang at ang ruins system magiging takot ang lakas na taglay nito. Habang pinagmamasdan ito ni Lepenhart batid niyang hindi basta-basta ang halimaw dahil sa nagawa nitong patayin ang isang aura wielder na si Sir Claude. Pasiga na tanong naman ni Stefan sa mga knight kung takot ba ito sa isang halimaw na napabagsak na, dahil sa nakita niyang nakakadena ang nagwawalang Grell Beast. Seriusong tanong naman ng ating bida kay Sir Edward kung talaga bang lalabanan nila ang halimaw, na malaking hansa na kanilang ikamete. Sagot naman ng lalaki na nagpapasalamat siya sa ginawang tulong ng ating bida, ngunit sa huli ay isa pa rin itong palaboy na walang alam tungkol sa karangalan, saad pa niya na may mga bagay sa mundo na hindi nakapanghihinayang na gawin kahit pakapalit ang kanilang buhay. Matapos ito itinaas ni Sir Edward ang kanyang espada at samagaw na papatunayan ng House Althean ang kanilang katapangan. Hindi makapaniwalang napatitil na lang si Lepenhart habang nasa isip kung paano matatalo ng mga ito ang halimaw, gayong ang Targel ay hindi nila nagawang pabagsakin. Agad namang umusal ng holy spell ni Silan upang protektahan ang mga knight na papasugod na sa halimaw, ngunit hindi pa sila nakakalapit ng husto tumilapon na ang lahat matapos hagipin ng mahabang kamao ng monster demon. Napabuntong hininga na lang ang ating bida habang nakikitang nagliliparan ang matitigas ang ulong mga knight sa ere, kabilang na si Sir Edward na ayon sa kanya ay ginawa lang na punching bag ng Grell Beast. Bagaman nakakadena hindi nila magawang kahit isang beses ay matamaan ito, dahil sa lakas at liksi ng nagwawalang monster demon. Walang pasubaling utos naman ni Stefan sa House of Althean na huwag nilang tigilan sa pag-atake ang halimaw. Dahil sa nakikitang senaryo ni Lepenhart na sabi na lang niya sa isip na hindi marunong makinig si Stefan, samantalang si Sir Edward ay maaari niyang makasundo dahil sa pagiging reasonable nito. Habang patuloy na yumiigting ang determinasyon ni Stefan na harapin ang halimaw, ayon kay Lepenhart para lamang itong paro-paro na lumulutang at babuyad na umaaligid na bahagya ng makatama sa kanyang kalaban. Walang tigil naman si Silan sa pag-usal ng spell upang atakehin ang halimaw gamit ang kanyang holy power, at nang mapansing napipinsala ang halimaw mas lalo niyang pinag-igting ang mga spell na binibitawan. Lumiliwanag sa paligid matapos ibuhos ni Silan ang buo niyang holy power, na nagpaliwanag naman sa katawan ng napadaing na monster demon. Kasunod nito tumalon mula sa itaas si Relsia at agad na inapakan ang halimaw, sa kahiniwa ng kanyang espada sa katawan nito. Kasabay ng pagbagsak pababa ni Relsia ay ang pagsigaw namang papuri ni Stefan sa ginawa nito. Habang patuloy sa pagmamasid na sabi na lang ni Lepenhart na mahusay ang babaeng si Relsia, na masasabi niyang mas magaling pa kay Sir Edward at marahil ikalawa sa pinakamalakas sa grupo. Mula sa tabi ni Lepenhart nag-umpisa ding magpalabas ng spell ang wizard na si Todd, kaya't nasabi na lang ng ating bida na marahil minaliit niya ang kakayahan ng mga ito. Agad nagkaroon ng malakas na ipu-ipo sa loob ng silid na nagpaikot-ikot sa halimaw habang kinokontrol ito ni Todd, ngunit nang kasalukuyang magagapi na nila ang monster demon nagpalit ng kulay ang ruins at nagliwanag, kasabay nito nagliwanag din ang mga Cade nang pumipigil sa halimaw saka ang malakas na Eightengal nitong ibig sabihin ay umakyat na sa ikalawang level ang defense system ng lugar. Agad nagkaputol-putol ang mga kadena dahil sa dobleng lakas ng halimaw, kaya't napamura na lang si Lepenhart at napangiwit. Dahil sa nakawala na ang dambuhalang Grell Beast agad nitong sinugod ang mga knight at walang awang pinagpapatay,
Sa gitna ng kaabalahan nito akma naman ng pag-atake si Stefan mula sa itaas. Ngunit agad siyang tumalsik ng malakas na bigwasan ng dambuhalang halimaw, kaya't napasukan na lang ng dugo ang pabustang lalaki. Kasabay ng pagtilapon ni Stefan ay ang nag-aalalang sigaw ni Sir Edward sa pangalan ng kanilang mapusok na leader. Nakahinga naman si Edward nang makitang maayos ang lagay ni Stefan na napakapit na lang sa dibdib sa lakas ng pagkakatilapon. Muli namang sumugod si Relsietanan ang kanyang espada animoy isa itong ibon na malinis at pulido ang mga galaw ng pag-atake, at walang alinlangang iwinasiwas ang hawak na espada habang puno ng determinasyong iganti ang kanilang leader. Ngunit hindi niya kinaya ang lakas ng halimaw at agad ding tumilapon. Kasunod nito dahil sa galit ng halimaw malakas na bumuga ito ng malaking apoy, na naging dahilan ng pagkasunog ng ibang kawal, habang ang iba ay tarantang nagsitakbuhan upang iligtas ang kanilang buhay. Sa dulo nito nakatayo naman si Silan na nagtangkapang tumakbo upang iwasan ang paparating na apoy, ngunit nang makitang malapit na ito sa kanya hindi na nagawa pang makagalaw ng priest. At sa sandaling inaakala niya na hindi na makakaligtas sa tiyak na kamatayan, ay siya namang muling pagdating ni Lepenhart at sa pangalawang pagkakataon ay iniligtas ang buhay ni Silan. Bali walang hinawi ng ating bida ang damubuhalang apoy habang nasa likod niya ang pinotektahang si Silan, humingi pa ng tawad ang ating bida dahil sa aniya'y mabagal na pagdating upang tumulong. Animoy ng jijihil ang dambuhalang halimaw habang pinagmamasdan nito ang ating bida, na kasalukuyan namang nag-iisip kung may kakayahan ba siyang talunin ang isang Grell Beast. Ang katotohanan ay puno ng kuryosidad si Lepenhart sa kanyang kasalukuyang lakas ng kapangyarihan, at kung kaya ba ng kanyang martial skills na patumbahin ang isang dambuhalang monster demon. Nung kasalukuyang isa pa siyang wizard saad ni Lepenhart na wala siyang inuurungang sugal ng buhay, kasabay ang pagikom ng nag-apoy na kamao na isip ng ating bida na ngayon ay isa na siyang fighter. Nakakaramdam siya ng pananabik na makaharap ang isang malakas na kalaban, na isang bagay na hindi naramdaman nung nakaraan niyang buhay. Habang naghahanda sa nalalapit na laban nasabi pa ni Lepenhart na mukhang isa na siyang tunay na martial artist, kaya't matutuwa ang kanyang master sakaling nakikita siya nito ngayon. Pinakawalan ng ating bida ang malakas na focused energy blast na direktang tumama sa panga ng halimaw kaya't napa-etenggal ito ng malakas. Lalo namang nag-apoy sa galit ang Grell Beast at sunod-sunod itong umatake gamit ang espada na nagagawa namang mabilis na iwasan ni Lepenhart. Ngunit nang matamaan siya nito ay hindi man lag nakasakit sa kanya, kaya't napagtanto ni Lepenhart na hindi kayang tumalab ng steel sword sa kanyang katawan. Pumihit patalikod ang Grell Beast na hindi inaasahan ng ating bida kaya't nanlaki na lang ang mga mata niya nang malakas siya nitong sipin. Tumilapon si Lepenhart na naging dahilan pa ng pagkawasak ng pader kaya't napasigaw na lang sa pag-aalala si Silan. Hindi nagtagal lumabas mula sa wasak na pader ang ating bida habang animoy isa itong super saiyan na nagliliwanag ang katawan at kapit ang kanyang batok. Natulala na lang si Silan nang makita ito dahil hindi makapaniwalang ang nasa harap niya ay ang kapangyarihan ng isang aura wielder. Iniinat pa ni Lepenhart ang batok at braso habang iniisip na kung nagawa pa niyang tumagal kanina ay nakahanap siya ng pagkakataong ibalik ang atake. Ngunit dahil sa tibay ng sanay ang kanyang katawan na makatanggap ng sakit saad niyang oras na upang bahagyang pakantaban ang kanyang skills. Umatungal ng malakas ang halimaw na animoy naghahamon ng laban, hindi man maunawaan ni Lepenhart ngunit saad niyang hindi niya ito uurungan. Nagsalpukan ang parehong malakas na nilalang kaya't nagliliwanag na lang ang paligid dahil sa nag-apoy nilang pag-atake sa isa't isa, habang si Stefan ay napatulala na lang at di makapaniwala sa kanyang napapanood na laban. Takang tanong pa niya kung paanong ang tulad ni Lepenhart na walang mataas na pangalan o lineage ay nagawang magpalabas ng aura, ngunit siya na isang noble ay hindi ito magawa. Seryoso at matalim na nakatingin si Lepenhart sa Grell Beast habang nag-apoy ang buo nitong katawan dahil sa nag-umapa na aura. Pinagpapawisang hindi pa din matanggap ng isip ni Stefan ang nagaganap habang patuloy sa pag-etenggal ng malakas ang dambuhalang Grell Beast na papasugod sa ating bida. Halos malaglag na ang panga ni Stefan kasabay ang pagtatanong kung sino ang ating bida at saan siya nagmula, na aniya'y parang halimaw sa nag-umapa nitong lakas. Agad lumipad sa ere si Lepenhart upang iwasan ang matang nag-apoy ng Grell Beast na animoy isang laser. Kasabay ng pagbagsak niya sa lupa ay ang muli namang pag-atake nito sa kanya gamit ang espada, na kasing bilis ng kidlat din naman niyang iniwasan.
Habang patuloy ang palitan nila ng atake na pagtanto ni Leopard kung gaano kahanga-hanga ang kanyang naging training, kasabay nito ikinuyom niya ang nag-apoy na kamao habang nasa isip na isa itong atake na simple at hindi inaasahan. Buong lakas niyang binigwasan sa mukha ang walang hiwat na halimaw, na ikinapunat naman ng kaliwang panga nito. Sa kabila nyo ng Guardian ng Ruin ay hindi basta-basta mapapabagsak kahit gaano man sila masugatan, dahil ang Ruin mismo ang nagbibigay sa kanila ng kapangyarihang maghilam at pagalingin ang sugat ng mga ito. Mas lalo namang nagwala ang Grail Beast at tumindi ang puwersang bumalot sa buong lugar kasabay ng malakas nitong atungal. Muling lumabas ang malakas na apoy mula sa bunganga ng halimaw ngunit imbis na umiwas, patakbo pang sumugod papalapit ang ating bida at agad na binitinan ang ulo ng halimaw. Isang matinding buwelo ang ginawa ni Leopard sa kapinakawalan ng malakas na sipa na muling tumama sa panga ng Grail Beast.